Nagbabalik po ang She Means Business. At isa sa mga pagkaing tiyak na hindi mawawala tuwing Pasko ay ang mga Christmas hams. Kaya marami ngayon sa mga meat processing companies ang gumagawa nito. Sa bahagi ito ng programa, alamin natin ang negosyo ng mga meat products sa tulong ni Mr. Benedict Dungaw, Vice President ng Sales and Marketing ng Tita Special. Welcome sa She Means Business, Benedict. Thank you very much po sa pag-imbita sa akin dito sa She Means Business. Also, good evening po sa mga viewers ng buong Central Luzon. Yes, and beyond. Yeah. No, okay. Nagpapapo sa akin si Benedict dahil talagang batang-bata pa po siya, mga kaibigan, at very young and dynamic. Ayan. Tita's Special is a family corporation, tama? Family no? corporation. It was founded in 1972. 1972 po. Okay, so ganun na po sila katagal gumagawa ng processed meat. And then, ang Christmas hams ninyo, kailan pumasok? Around 1980s. Okay. Nandun na po siya pumasok. Nag-start po ang magulang namin mag-produce ng piña ham. Nauna ho, pineapple ham. And then, medyo mahaba-haba kasi para mas natatanda ng tao. At least piña ham. Okay. Naging ano na rin sa Kapampangan. Oo, naging nag-click na click sa Nag-click pandinig, sa ano? Piña ham. Oh. So again, that's really marketing. It's one and the same thing. Pineapple ham, piña ham, pero very Pinoy ang piña ham. Yes, and I guess that's one strategy, no? How to make your products, be remembered. Yeah. No? Okay. You are the Vice President ng Sales and Marketing, ng Tita Special. So you came in mga what year? 2004. Okay, so medyo relatively medyo bago-bago, no? I mean, Yes, compared to when the time Tita started. Okay, so pero nung 1972, ang Tita Special ay nag-umpisa sa 5 kilograms of 5 pork. kilograms of pork. Okay, mga magkano noon ang start-up? Around siguro nasa 3,000 to 5,000. Kasama na po doon yung equipment na ginagamit nila, yung kiluhan, Okay. yung mga timba-timba. Okay, the simple equipment. Kasi nag-start po kami as backyard lang. Yung magulang ko po, ang name po nila George Dungaw and Teresita Dungaw. Yes. Ang first, kumbaga, kusina po nila, yung sa former councilor ng dad po ng father ko, Okay. Wilfredo Dungaw. Okay, so nag-umpisa sa 5 kilos of pork, but now, wow, look at it, it's an institution already. Sa panahon ngayon, magkano kaya ang startup na kailangan para magtayo ng isang negosyo? Well, actually po hindi naman ganong kalakihan. Kasi pwede naman kayong mag-start muna sa bahay, like my parents did. No? Kaya lang siguro mas mapapalaki ho nila kung gagamit sila ng mga packaging materials na kamukha ng sa amin. Okay. So packaging, you mentioned packaging. Isa ba ito sa mga talagang you think napaka-importante para sa isang produkto? Very para important po kasi mas malaki yung impact sa tao, sa mamimili, lalo na sa mga kasi meron po kami mga distributors, meron din kami mga dealers. Nasasuggest naman po nila na kasi ang end consumer kasi very pihikan, lalo na sa packaging. Pag nakita pa lang yung packaging natin, at least nandun yung quality, makikita nila talaga na may kalidad ng produkto. Okay. So how much time did you spend researching kung ano yung effective na packaging para sa inyo? How much time and effort and finances? Time and effort po siguro kasi ako po kasi ang gumagawa ng mga packaging namin nung medyo nasa college pa po ako. Wow! So involved na kayo sa negosyo ninyo noon pa. So you knew that you were eventually going to really be hands-on dito sa negosyo sa pamilya. Okay, family corporation ang Tita Special, no? So being a corporation, how do you manage the corporation? How is it being done? Very hands-on po kami magkakapatid. Ako ho, kahit na sabihin na natin ako ang VP ng Sales and Marketing, pag nagmi-meeting po kaming family, we see to it na magsasuggest kami dun sa kapatid namin dito sa production, yung nasa Manila, yung sa head office namin sa Manila. Kumbaga, nagtutulungan talaga. Even yung parents po namin, talagang hands-on pa rin sila. Kaya lang, syempre, kami mga anak nila, medyo kami na talaga yung
Yung medyo mas buhos yung mas, panahon. oh, yes, ma'am. Okay, okay. So, ang competition, I'm sure, no? Dahil in the industry, marami rin ang nagpa-produce. Maraming meat processors, lalo na dito sa ating bansa. Well, Pampanga in particular, Lalo na Central po dito. Luzon, no? Gaano ka-competitive ang market ng processed meat or ng Christmas hams in processed meat, particular? sa processed meat po siguro, mas marami naman kasing, hindi naman ibig sabihin na pag meat products, hindi mo nakalaban yung ibang canned goods, no? Siguro sa... So, iisang kategorya pa rin yun. Canned goods, meat products, packaged, whether in plastic or in cans. Yes, ma'am. Iisang kategorya pa rin considered Iisa pa rin. yun. Kasi, syempre, kumbaga ready to eat or ready to fry, yun pa rin ang ano natin. It's the same share of It's the packet. same, opo. Okay, so how So, do you manage na to be, how do you manage na mag-survive, to stay afloat, and if not stay afloat, surpass talaga even expectations? May mga, right now po, nagpa-ads kami sa yung mga billboard, tapos along EDSA, meron din po kami yung mga bus ads. Okay, so if we're saying na you're investing din sa advertising Opo. para makilala yung pangalan, Yung pangalan ng primarily, Tita, no, opo. ng Tita Special. Kumbaga para maging aware yung mga tao na, yung brand awareness nandun. Okay, okay. Pagdating naman sa lasa, may kaibahan ba sa mga available in the market? Nasasabi po ng mga customers namin na talagang kakaiba talaga. Homemade talaga ang lasa. Like yung sinabi po ng ima namin, no? Wag niyong sa mga anak niya, wag niyong papalitan ng lasa. Kumbaga kung paano ko ginawa nung simulang 1972, ganun pa rin yung proseso. Okay. Ganun pa rin ang sangkap. So, in spite of the fact that, of course, right now, medyo mas meron na kayong mga makinang mas advanced compared sa dating timba-timba and kilohan. Opo. So, ngayon, syempre, mas advanced na. Pero, kumbaga, the formula, nandoon pa rin kung ano yung original. Opo. Okay. And we just have to taste to see the difference, kumbaga, from the others available in the market. Okay. Nandito po sa harapan natin, napakaraming variants pala, no? I didn't know. Ang pinya ham, so we have here, could you tell us about your product line dito sa harapan natin? Yung pinaka-special po namin is yung fast seller, best seller po talaga is the pinya ham. Okay, ayan. Pinya ham Ito po special, nakikita natin. yung classic po namin. Ito po yung whole muscle. Whole muscle siya ng Okay, as in muscle. leg ng ano. Ay, leg pala. leg ng pig, hog, Okay. pork. And then why is it pinya ham? Dahil may parang pinasarap ng pinya. yung ano ho niya, yung sauce niya, Okay. pineapple. Okay. So medyo manamis-namis Yeah. na maasim-asim na Yes, ma'am. na okay. All right. And then the others. Meron po kaming American ham, medyo salty po siya. Okay. Oo. Tapos chicken ham para ho dun sa mga health conscious Okay, na para dun sa mga consumer. porkless. Yes, ma'am. Okay. And then meron din tayong mga tocino. Tocino, longganisa, hot dogs. Okay. Meron na rin po. And then burger patties. Okay, so mga pang-almusal naman itong mga Yes, to. Okay, parang gusto ko nang mag-almusal ngayon din, kahit na gabi. Okay, so ang best seller na banggit ninyo is pinya ham. Pinya ham po. No? Pero I'm sure this is a seasonal product, no, because hams usually mabenta yan pag Pasko, no? Pag Christmas season. Okay, so tell us more about yung movement ninyong ng products ninyo pagbalik po natin after this break. Huwag po kayong aalis. She Means Business. We'll be right back.